Minsan darating ka talaga sa point ng life mo na akala mo, Lord, iba na lang. Siguro, iba na lang, Lord. Parang gusto ko na mag-give up sa hinihingi ko sa'yo, mga ganyan. May mga ganyang moment tayo as Christians eh. Pero alam mo si Lord, grabe si God eh. Talagang hindi mo matatarok yung ano niya eh, yung wisdom ng God eh. No? Hindi mo talaga mape-predict kung paano siya kikilos eh. Pero isa lang papatunayan ng God sa'yo. Ipapahiya ka niya ng kabutihan niya. Sabi sa Romans, the goodness of the Lord will lead you into repentance. Minsan ikaw na yung nag-give up. Minsan ikaw na yung sumusuko. Minsan ikaw na yung mawawala ng pag-asa. Pero si Lord, up to the last minute, kayang-kaya niyang gumawa ng paraan. Kayang-kaya niyang gumawa ng way. Hallelujah. Grabe talaga si Lord. Happy birthday, Bronze. Nakita ko si Bronson. Happy birthday, Bronson. Alam mo, tinatanong ko si Bronson dati, Bronze, ilang taon ka na nung Christmas tree ka? Naging Christmas tree po kasi yan si Bronson. 22 na po siya ngayon at 11 years old daw siya nung Christmas tree. Grabe! Ang tagal mo na rin pala, Brad! 11 years. Pero syempre, bago doon, matagal ka na rin. Maliit ka pa noon. Ngayon, ang laki mo na. Thank you, God. Di natin mape-predict si Lord. Alam mo, maraming Christian na i-stuck. Maraming tao na i-stuck. Hindi masyadong na-experience yung fullness ng ginagawa ng God. Alam niyo kung bakit? Kasi na-stuck tayo, hindi natin na-appreciate yung ngayon. Kasi we're so overwhelmed doon sa kahapon at doon sa bukas. Hey! So yan yung pag-uusapan natin ngayon. Wala na po akong maisip na ibang title. Kaya ang title natin for tonight is Now. Ang hirap. Alam ko, kay Pastor Ricky, kay Pastor Lucky, kung yung ang tagal, tapos na yung preaching. Lord, ano ba title nito? Minsan doon pa kami nahihirapan sa title talaga naman. Kaya ngayon, wala nang hirap-hirap. Now. Thank you, Lord. Ang verse po natin na pag-aaralan ngayon, dito lang po natin papaikutin. 2 Corinthians chapter 6, verses 1 to 2. As God's co-workers, we urge you not to receive God's grace in vain. For He says, in the time of my favor, I heard you. And in the time of salvation, I helped you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Sige, palapakan natin si Lord. Thank you, God! I'm so excited when minimeditate ko yung verse na yan. Grabe naman, Lord. Ang lalim ng gusto mong i-share sa amin sa unang Wednesday ng 2026. So, pwede ba tayong lahat ay yumukot manalangin? Ama, marami pong salamat sa iyong wagas na pag-ibig, katapatan, Panginoon. Thank you, Lord. Dahil sa unang Wednesday service ng 2026, Panginoon, dinala mo dito mga kapatid ko, God, hindi mo kami binigo ng iyong presensya, niyakap mo kami, Panginoon. Thank you, Lord, sa faithfulness mo. Maraming salamat, God, dahil ikaw ay Diyos. Salamat, Lord, at ikaw ang aming perfect Heavenly Father in heaven na mahal kami. And right this very moment, God, inihiling ko ang iyong pangunguna at pagsama. Lord, tago mo po ako sa inyong likuran. Gamitin mo lamang ako, Panginoon, bilang yung instrumento, ang iyong kapahayagan, ang marinig ng bawat isa. Mga revelation na nanggagaling sa iyo, hindi po galing sa aking sariling karunungan. I deny myself, you at you lang, Panginoon. Alam ko, Panginoon, ang mga spirito ng kapatid kong ito is connected to your spirit and you will talk to them, O Lord. Kayo magbibigay sa kanila ng mga revelation, Panginoon, na dadalhin namin for this 2026 as we start this year. Marami pong salamat, O Diyos. Sa inyo po namin binabalik lahat ng papuri pagsamba in Jesus' name. Hallelujah. Favorite verse ko po yan, 2 Corinthians chapter 6. Actually, sunod-sunod po yan. Alam niyo po ba yung Bible? Hindi naman po yan sinulat ng mga author nila na nilalagyan nila ng chapter and verses. No? Isang tuloy-tuloy yan, tao lang naman nag-hati-hati niyan eh. Kaya favorite ko yan yung 2 Corinthians 4, 5, 6. Yung tatlong yan, magkakadiktit yan. Now, 2025. Naisalba natin yung 2025 nang may pananampalataya. Tama po ba, no? So, tuloy-tuloy lang po natin yung ating panalangin. So, kahapon, we prayed. Ang sarap pa rin ang presence. Naramdam pa rin. Even yung mga intercessors na hindi namin kasama, nararamdaman pa rin namin yung connection. Grabe naman talaga.
Nakakaiyak pa rin yung presensya ng God. And this is one thing na maging proud tayo sa LCC, sa church natin. Kasi talagang meron tayong active intercessors. Kasi napakahalaga po niyan na may ginagamit ang Diyos. Kasi si Lord gustong kumilos sa mundo eh. Gustong kumilos sa buhay ng bawat isa. Pero para siya makakilos, kailangan may mga tao. Tama ba? Na mag-aalaw. Hallelujah. Believe, pray, believe. So nanampalataya ka, maniwala ka. Sabi sa Mark 11:24, whenever you pray, you should believe that you already received them and then you will have them. Sino po ritong may pinag-pray? Maniwala ka daw na natanggap mo na yon. Pray, believe, and then stand up in faith. Kahit hindi mo nakikita, tayuan mo sa pananampalataya. Hindi mo nararamdaman, kabaliktaran yung nakikita mo sa inaasahan mo, still stand up in faith. Dahil sinabi mo, Panginoon. Number 1, do not receive God's grace in vain. Alam mo, grabing kung paano in-emphasize ni Paul yan at kung paano hinati ng mga gumawa ng mga Bible yan. Ano sabi niya doon sa verse? As God's co-workers, we urge you, kami naninikluhod, we urge you not to receive God's grace in vain. Meaning to say, pwede mo palang tanggapin ang grasya ng Diyos in vain. Pwede pala na yes, you receive God's grace, but you're receiving it in vain. Hindi mo napapakinabangan. Kaya hindi mo na-appreciate yung goodness and greatness ng Diyos. That's 2 Corinthians chapter 6 verse 1. Alam niyo kung anong meron sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, yung verse bago yung 6:1? Sabi po sa 2 Corinthians 5:21, God made Him, Jesus Christ, who had no sin to be sin for us, so that in Him, in Jesus, we might become the righteousness of God. Hallelujah. Ang ganda, in-emphasize muna ni Pablo yan, na si Jesus na walang alam na kasalanan, ginawang kasalanan ng Diyos. Para tayo, na walang alam na righteousness, naging righteous sa pamamagitan ni Jesus. Ito yung tinatawag na beautiful exchange. Ayan po yung context ng grace actually. Grace is something that you receive na hindi ka deserving. Grace is unearned, undeserved favor from God. Naligtas tayo hindi dahil sa isang araw na isipan mong maging mabuti. We were saved not because bigla ka nag-decide na magsisimba ka na. We were saved not because nag-offering ka, not because kung ano mang ginawa mong kabutihan. No. We were saved because the Son of the living God gave Himself up for you. The Son of the living God who knew no sin. Walang ginawang kasalanan. Siya ang pinako sa krus, siya ang namatay, siya ang nagbayad ng kasalanan na para sa atin. In order for us na to receive the righteousness of God. That's why right now we are righteous not because sa ginawa nating kabutihan. Okay ba yon? Nagkakaintindihan ba tayo doon? We are now righteous not because mabuti ka, not because nagsimba ka. We are righteous because you received Jesus. Andun yung power. Hello. Kaya after ng 21, sinabi ni Paul, I urge you, do not receive God's grace in vain. Why? Dahil maraming tao, maraming Kristiyano, binabaliwala lang yung essence ng yan. Nung essence, that's the grace. John 3:16 is pure grace. Amen? Grace is unearned, undeserved favor from God. Huwag mong maliitin ang grasya ng Diyos. Dahil through grace we have been saved. Andyan po yung power, maniwala ka. Dahil sabi sa Romans 8:32, kung hindi niya ipinagkait yung kanyang kaisa-isang anak, si Jesus, yun nga, nagkapalit. Ano pa raw hindi niya kayang ibigay sa'yo? Is it that powerful? Pero hindi ngayon kailangan, hindi ka pwede magsimula sa premise na kukuha ka lang sa Diyos. Sabi nga, hindi genie si God eh. Amen ba? Hindi doon magsisimula yung premise noon. Magsisimula muna yung sa understanding na hindi tayo worthy.
Magsisimula muna yung sa understanding na yung Diyos na perpekto, ginawang makasalanan, namatay sa kasalanan mo. You need to understand that. Kaya sabi sa Ephesians 2:8, it is by grace that we have been saved. Not by works so that no one can boast. Wala tayong pwedeng ipagmalakit, ipagmayabang, kundi ang Panginoong Hesukristo at siya lamang. No, not your religion. No, not your background. No, not whatever in this world. But whatever we receive here comes from the grace of God. Kung ano mang enjoy natin dito. Kaya grabe talaga yung mga nagte-testimony na ganoon. Why? Because you understand. Tama ba? Naiintindihan nyo. Naiintindihan natin. Na this is beyond me already. Yung power ng God, magiging available yan sa atin only through grace. Not because of our own merit. Not because we do good. Not because kung ano man. We do good, we give, we love, and whatever na maganda, ginagawa natin yon not to be saved. Amen? Ginagawa natin yon kasi yon yung manifestation ng grace na na-receive natin. We understand that God gave everything for us and now nagiging mapagbigay tayo. We understand that God loved us so much because God is love. And in that premise, we can love others too. Kaya yung Christian na hindi marunong magmahal, may hatred pa rin sa puso. Sabi sa 1 John, ito yung devotion natin last week, di ba? Ay hindi pa talaga nakakakilala sa anak ng Diyos. Grace is sufficient. Sabihin nga natin, grace is sufficient. Grace is sufficient. Sapat. Sapat. Don't ever question God. Lord, bakit ganun? Bakit ganun? Grabe yung testimony ni AJ. Pero grabe yung heart niya. Hindi mo nakikitaan sa kanya na nagtatanong siya kay Lord, Lord, bakit ganun? Hindi mo makikita yung inggit, yung comparison sa kanya. He is walking in His own pace. He is walking sa own path na inalatag ng Diyos sa kanya. Pero wag kang mag-alala, Jay. May number 2 ako para sa'yo mamaya. Ang ganda talaga naman. Gusto ko na nga mag-number 2 eh. But grace is sufficient. Church, whatever pangangailangan mo ngayon, weaknesses you have, problems na iniinda mo ngayon, sufferings na pinagdadaanan mo ngayon, yung mga frustrations mo, yung mga hindi mo naabot ng mga bagay-bagay dito. Even Paul, sabi si Paul pleaded to God 3 times. Nagmamakaawa raw si Paul 3 times kay Lord kasi meron siyang thorn in the flesh. Nag-pray daw siya kay God, God, please remove this thorn in the flesh na sa akin. Anong sagot ni Lord sa kanya? Sa 2 Corinthians 12:9, but He said to me, my grace is sufficient for you. Whatever God is allowing na dumating sa buhay mo ngayon, God is allowing it na dumating. Kasi may kasamang grace ng Lord yan. Don't ever question the wisdom of God. Amen. Just trust that His grace is enough for you. Paul na yun ha. Si Paul dinala ng Diyos sa third heaven. Nakita na ni Paul ang third heaven. Sabi niya kung meron pwede magmalaki dito, ako yon, sabi ni Pablo. Lahat ng criteria nasa kanya. Di tayo Hudyo, siya Hudyo. Pero sabi niya hindi siya magmamalaki. So minsan talaga may mga certain areas tayo sa buhay na pinag-pray pa rin natin kay Lord. Amen ba, no? May mga desires tayo na pinag-pray pa rin. Meron pa rin tayong mga battle na pinag-pray hanggang ngayon. Meron pa rin tayong sana Lord, mangyari na. May mga ginaganon pa rin tayo kay Lord. Pero ito yung sagot ng God sa atin, my grace is sufficient for you. Why? For my power is being made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness so that Christ's power may rest on me. Hallelujah. Hindi po sinasabi ni Pablo dyan, huwag niyo pong may misinterpret si Pablo na kailangan puro weaknesses lang meron ako. Eh, weakness ko nga ito eh.
Intindihin mo ako, weakness ko nga to eh. Binubos ko nga yung weakness ko. Hindi po ganun ang ibig sabihin ni Pablo. Ang sinasabi ni Pablo, every weakness that he has, kaya niya binoboast yan. Kasi alam niya that the power of God will move in that weakness. The more weakness that you have, mas maraming pagkakataon kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Ayun ba? Woo! Because every weaknesses that we have is an avenue for God to display His power. Surrender is the beginning of victory. Your weaknesses, alam mo kung anong kailangan natin gawin dyan, church? Sinusurrender sa Diyos. Yung weakness mo, huwag kang madamot. Binibigay sa Diyos yan. Everything na hindi mo kaya ma-overcome, hindi mo kasi ma-overcome yan. Kailangan mong isurrender yan. At doon mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos kung paano siya kikilos. Ano yung sabi sa preaching ni Pastor Nicky ng Sunday? Saan daw mag-move yung power ng God? Kikinig ako sa mga di nakikinig dyan, ha? Teka lang. Biglang nagyukuan, no? Saan daw nag-move yung power ng God? And D&D yan eh. Amen. Hallelujah. Totoo. Hey, listen. Really, the power of God mag-i-start mag-move sa buhay mo kapag nagdesisyon ka ng isuko sa Kanya yan. Ay, nako. Ayaw ni Lord ng 50-50 lang. 50 ako sa'yo, 50 ikaw. Ano yun? Pag yung nag-victory ka, di hati rin kayo sa glory. Hindi ganun yun. Isuko mo sa Diyos. And when you start to decide and to desire, sabi ko nga yung pag-iyosi ko, hindi titigil yun dati. Oh yes, power ni Lord yun. Yung talagang kasi testimony ko yun. 2007. Nung na-stop ako mag-iyosi. Pero hindi mangyayari yun kung hindi ko rin dinesire na mawala. Tama? Because nung tinanggap natin si Jesus, sabi sa Bible, sin has no power over you. Whew. May power na ang God to overcome. Bakit hindi ka nag-overcome? Hindi mo sinusurrender. Surrender is the beginning of victory. Instead of justifying it, ito talaga ako Bakit ba? Intindihin niyo ako. Ang Diyos nga, naiintindihan ako Hindi ganun yun. Instead of justifying your weaknesses, surrender it to the Lord. Alam mo ito once you experience God's grace in your life, grace, andun yung power, kumikilos Kasi unearned, unmerited. Once you experience it, ang ganda sabi sa John 1:16, out of His fullness, we have all received grace in place of grace already given. Hallelujah! Grace to grace. God will not stop pouring His grace over you hanggat ready ka. Tatabunan niya ng panibagong kabutihang loob, yung kabutihang loob na natanggap mo na. Ayun yung ibig niya sabihin doon. Pero bakit nasabi ni Paul, do not receive God's grace in vain? Why? Kasi maraming nakatanggap pero nasasayang. Maraming nakatanggap, yes, pero nasasayang. Ang dami mga nakareceive. Lahat tayo nakareceive Bakit nasasayang? There is a potential for miracle. Amen? Pero natatabunan ng doubt and unbelief. The miracle is already knocking over your door. But sometimes, doubt and unbelief, mas malakas yung katok. Ito na. Kaya maraming hindi nakaka-appreciate, nasasayang grace ng Lord. Ito lang, yung sinabi ko na kanina, pinauna ko na kanina. Dahil masyadong na-overwhelm ng regrets and worries. Alam niyo yung
Sinong kawawa sa regret and worries? Si now. You're living a life right now, but you're not living your life right now. Because you're so overwhelmed with regrets. Yung what if, you should have, bakit ganon? Yung fear of the past repeating itself. Andun. And worries. Yung worry, ano naman yung worry? Para bukas naman. Alam mo yun, yung puso mo, natatakot sa maulit yung kahapon, nagre-regret yung kahapon, and at the same time, nag-worry sa bukas. That's why you're already neglecting the now. Number 2, forget the past. Do not worry about the future. Pwede ba yun? Ito po isang malaking sikreto ng isang matagumpay na Christian. You need to forget the past. Do not worry about the future. Jesus Christ sa Sermon of the Mount, at maraming beses, ito yung favorite niyang phrase, do not worry. No? Do not worry. Kalimutan mo na yung mga dapat mong kalimutan. But siguraduhin mo na natuto ka sa mga nakaraan. Tama? Sabi sa Isaiah 43:18, forget the former things. Ano sabi? Do not dwell on the... Hindi, ang sarap kasi mag-reminisce. Maraming hindi nakakausad dahil na-stuck sa past. Amen! Ang masakit dito, ito, bigyan ko pa kayo ng isang critical dito. Minsan, ikaw pa yung hindi nakaka-move on para sa buhay ng iba. Naiintindihan niyo yun? Kaya nai-stuck ka. Akala mo lahat ng tao, sila pa rin yung tao noong 2010. Tama? Bakit ganun? Yung close-close namin dati. Okay naman kami dati. Ngayon, nilalaman ka nung dati ka. Hindi dahil sa ikaw. Wala kang magagawa. Tumatakbo ang mundo. Tumatakbo ang oras. Everything and everyone is changing. Do not be stuck in the past. Instead, adapt the changes. Adapt. Ang mahirap, ikaw yun ay stuck para sa iba eh. Hanggang ngayon nga, yun pa rin tawag mo sa ibang tao eh. O, ito si Edison na Maoy. Hindi, dati yun ha. Hindi, example lang. Ito si Erwin na ganyan. Maoy din. Puro Maoy pala sa dito sa LCC. Si Erwin na Maoy. AJ na Maoy. Lahat na. Why? Move on. Ikaw mismo, ito yung critical dito. Minsan, yung ganun pa rin yung tingin mo sa tao, pero yung taong yun pala, isang laki na ng pinagbago. O sino na-stuck ngayon? Ikaw ang may iwan sa multo ng kahapon niya. Buti sana kung multo ng kahapon mo. Wag ganun, may iwan ka. Sabi diyan, forget the former things, do not dwell on the past. Sa New Testament, sinabi rin ni Paul yan. Sabi sa Philippians 3:13, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do. Ano raw yun? Forgetting what is behind. Alam niyo kung bakit behind yun? Kasi hindi na nga isinama sa ngayon. Tama, mali. Ang naiwan ay naiwan na. Why? The good qualities, the good traits, kasama mo yun eh, tama? Bit-bit mo yun eh. The good memories, the good values that you have, the faith that you have. Hanggang ngayon, kasama mo yun, tama ba? Iwanan ang dapat iwanan sa 2025.
2026 na, oy. Goodbye, goodbye Philippines. Boom. You will never move forward and see what God is doing if you are always dwelling on the past. Hey, grabing revelation to, totoo po to. Hanggat nananatili ka sa kahapon mo, you will never ever move forward. Hindi. Anointed ako. Hindi niyo ako nakita magpaawit. Hindi niyo ako nakita tumugtog. Hindi niyo nakita. We're not talking about the anointing of yesterday, hey. Even Lucifer is an anointed worshiper. Huwag tayo maging parang yung tao sa tindahan na tinatawag yung mga tao, uy, dati akong ano dyan. Ano namang sense nun? Kung dati kang ano, we're not talking about sa dati. Hindi ka mapapakilig ng dating anointing, tama ba? Good memories, yes. Ang sabi ni Jesus, 9:62 ng Lucas, ganito naman ang tugon ni Jesus. Sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ang tingin, moving forward, look forward. Apokaradokya. Sometimes you are filled with regret and fear that the past might repeat itself. Doon mas maraming hindi makamove forward. But you know what you should do? Trust God. Ano sabi ni AJ, di ba? Trust God. Na ano? Knowing that He is always with you along your journey. Yung past mo, simula 2006, kasama mo si Lord. Lahat ng failures mo, kasama mo pa rin si Lord. Sa lahat ng mga heartaches mo, kasama mo pa rin si Lord. Nung nagkasala ka, kasama mo si Lord. Nakaganon nga lang. Kailan ka iniiwan ng Diyos? Alam ng Diyos na nagkamali ka. Alam ng Diyos na bumagsak ka. Trust God, knowing that He's always with you along your journey, in the valley, and in the mountain. Yes, God allowed you na tumandergo ng mga masasakit na ganun. Why? Kasi hindi ka naman niya iiwan. Di ba kasama mo pa siya hanggang ngayon? It's 2026. God is still with us. Amen! Woo! Hindi ganun ka-perfect yung takbo ng buhay natin. Pero pinangako ba sa ating perfect yung takbong buhay natin dito sa mukha lupa? Hindi naman. In this world, you will suffer tribulations. But take heart, sabi ni Jesus, I have overcome the world. Now, this is for you. I love this. God can restore everything that the enemy has stolen in you. Hey! Kaya kahit humaba yung panahon na akala mo walang nangyari, sa isang iglap, God can restore everything. Oy! Akala mo na pag-iwanan ka na ng panahon, sa isang iglap, hindi lang restored, doble-doble pa. May verse ba yan, Pastor? May verse po yan. Sabi sa Joel 2:25, I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the crawling locust, the consuming locust, the chewing locust. Oh, hallelujah. Church, hey listen, sometimes God is just allowing us to undergo mga di magaganda. Why? Because God is teaching us. God is strengthening us. God is molding us. At pag sa panahon na okay ka na, God can restore every opportunities na akala mong nawala sa'yo. Oy! Love it. Job, na walang kamalay-malay. Kilala niyo si Job? Si Job na walang kamalay-malay. Nananahimik si Job. Nagsisimba raw, nag-pray araw-araw, pinag-pray yung mga anak niya lagi. Talagang faithful. Ang sabi ni Lord, si Lord pa mismo ang nag-endorse. Hoy, Satanas, ano bang ginagawa mo ngayon? Eto po, paikot-ikot.
Ano sabi ni Lord? Nakita mo ba yung lingkod kong si Job? Oh. Maglilingkod lang naman sa'yo yan eh. Dahil okay siya, puro blessed na blessed eh. Talaga maglilingkod sa'yo, blessed na blessed eh. O sige, galawin mo yung blessing niya. Siguraduhin mo lang na di mo sila sasaktan. Nasira lahat po ng mga hanap buhay niya. Nawala. Tinalikuran ba niya ang God? Hindi. Worship pa rin siya. Proud na proud daddy si God. Oh, see? Kita mo yung lingkod ko. Pagkatapos mong sirain lahat ng hanap buhay niya, pinatay mo lahat ng mga alaga niya, ayan pa rin, naglilingkod pa rin. Kaya lang naman naglilingkod yan, kasi nga, kumpleto yung pamilya niya. Sakit na neto. Sige, wag mo lang kukunin buhay niya. Anong nangyari? Namatay lahat ng 10 anak niya sa isang disgrasya. Sakit. I can't imagine the pain. 10. Namatay sa isang iglap. Still, okay pa rin siya. O kita mo, okay pa rin siya. Ang sabi ni Lucifer, kasi nga, healthy siya. O sige, wag mo lang papatayin. Nagkaroon siya ng sugat mula ulo hanggang paa. Isipin mo, si Job na walang kamalay-malay. Pinaglaruan ng tadhana na ganun. Sabi ng asawa niya, sumpain mo na yung Diyos mo. Kita mo yung nangyari sa'yo. Anong sabi ni Job? Di ka pa isinama, no? Wala po sa Bible yun. Sabi ni Job, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong aalis. Grabing faith. So, umanda ring storya hanggang Job chapter 42. Dumating yung 3 kaibigan niya. Encourage. So, sa maikling salta, ito mga sakit eh. Yung 3 kaibigan na dumating sa kanya, alam mo, hindi siya in-encourage eh. Kinondemn pa si Job. Alam mo yung pasakit na, no? Ang sakit na eh. Nawala na lahat, nagkasakit ka na. Yung kaibigan mo pa na dumating, ibis na encourage ka, kinondemn ka. Ang sinasabi sa kanya, aminin mo na kasi yung mga kasalanan mo. Ganon yung sa kanya eh. Ang ending sa dulo, sabi ni Lord kay Job, sige, pag-pray mo na yung mga kaibigan mo para mapatawad ko. After Job prayed, sabi po sa Job 42:10, after Job have prayed for his friends, anong ginawa ni Lord? The Lord restored his fortunes. Hallelujah! And gave him twice as much as he had before. Thank you, Lord! Nadoble, nawala sa kanya. God is the God who restores. Don't you ever think na nahuli ka na sa laban ng buhay. No. There is a God orchestrating everything, ready to restore everything na akala mo nawala sa'yo. Opportunities, wala yan. Mga blessing na akala mo, kayang ibigay ng God yan. Patuloy lang na maging tapat. Whew. Thank you, God. Kaya ako, sabi ko, kilala ko ang Diyos. Kaya hindi ako mapapagod maglingkod sa Kanya. I really thank God to see brethren being blessed, left and right. Totoo! Kasi to grabe ka, Lord! Pero dapat ang attitude, hindi, bakit sila? Hindi ganun eh. Dapat ang attitude, Lord, grabe ka, buhay ka sa kanila, same God kami. Naintindihan mo yun? Kung nagawa mo sa kanila, magagawa mo sa akin. Woo! Magkakaiba lang tayo ng timeline, magkakaiba lang tayo ng storya, magkakaiba lang tayo ng ways ng God. But definitely, the faithful God na kumilos sa kanila ay kikilos din sa buhay mo. Maybe talagang andun ka pa lang talaga sa may tinuturuan ka pa ni Lord, ni-strengthen ka pa ni Lord, oh whatever, hallelujah. Remember yung bago dumating yung Christmas, 400 silent tears? Sabi ko nga kapag sa intercessors, totoo yun. Sabi ni Pastor Nicky, napakahirap mabuhay sa panahong yun. Lalo kung andun ka sa pang-400 years. Yung pang 100, okay pa, malapit-lapit pa eh. 200, 300, pero nung 400, parang siguro, alamat na lang yun eh. Pero marami pa rin nananampalataya, naniniwala. Ang hirap. Wala ka naririnig, wala ka nakikita. Pero alam mo, revelation dyan,
the longer na akala mong pinag-iintay ka ni God, that's 400 years, nakala nila walang ginawa ang God. Ang haba nun. Alam niyo bakit? Because yung sumunod na scenario is the greatest miracle that God has ever done. Ang pinanganak ang Savior natin. Hallelujah. So if God is making you wait, it is because siguradong God mas glorious yung inaantay mo. Hallelujah. Relax, relax kapatid. Iba-iba tayo ng takbo ng buhay, pero isang Diyos. Kaya sa Sunday yung kakantahin namin. I love it. Number 3, and last po tayo. Now. Ito na si now. Thank you, Lord. Sabihin nga natin now. Ngayon yan eh. For He says, in the time of my favor, I heard you. In the time of salvation, I helped you. Ang galing na Lord. Ang sweet niya dyan, sa part na yan. Biglang sinabi, I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Sige, palakpakan mo sa Lord. Alam mo, ang galing ni Lord dyan eh. Alam mo yung beauty ng now? Alam mo yung beauty ng present? Hindi po nauubos yung present. Alam niyo ba yun? Hanggang sa huling panahon, yung now hindi mauubos. Sa timeline ng mundo, yung bukas may hangganan. Alam niyo ba yun? Kasi yung bukas, pwede yung huling bukas na. Pero yung now, hanggang dulo nandun. Sabi ng Lord, now is the time of God's favor. Sinasabi ng God ngayon, God is hearing you now. Whew! Sinulat siya ni Pablo 2,000 years ago. Pero hanggang ngayon, still applicable to us. Because it is now, always present. Now, God is helping you now. God is not the God, hindi siya yung God of I was. God is the God of I am. God is the great I am. So in this 2026 church, forget the past. Hallelujah. Huwag niyong sayangin yung grace na binibigay ng Lord because that grace magagamit mo ngayon. Huwag kang maging conceited. Grabe yung blessing ng grace ng God, no? Sa Sunday, gagamitin ko to. Walang ganun! Huwag ganun! Huwag mayabang! Ang ganda, yun yung tinatakbo na ngayon eh. Huwag masyado magmamalaki. Na hindi, marami akong supply ng anointing. Marami akong supply ng health. Wala pong ganun. Wala akong nararamdaman sakit mula ulo hanggang talampakan. Sure na sure ako mabubuhay ako ng 100 years. Saka na ako maglilingkod kay Lord. Saka na ako seryoso sa Kanya kapag maganda na yung buhay ko. Hindi ganun. Now. Dahil hindi mo sure kung bukas meron ka. Ayan ang gawin mong mindset talaga. Kaya nga tawag sa now is present. Tama ba na? May nabasa akong ganun sa mga Facebook eh. Regalo ang bawat araw. Tama ba? Kung nagising ka ngayong araw na to, magpasalamat ka talaga sa Diyos naman. Ay, grabe naman. Dahil maraming tao hindi na nagigising. That's the reality of life. Alam niyo ba ang pagtulog ay parang kamatayan? Alam niyo kung anong pakiramdam ng patay? It's the same feeling that you have every day when you sleep. Walang pinagkaiba. Kaya yung mga hindi na nagising, hindi rin nila alam yun. So, thank God na ginising ka niya ngayon. Ang sabi sa Isaiah 43:19, sabi sa 18 kanina, forget the former things. Do not dwell in the past. Sabi sa 19, see, I am doing a new thing right now. God is doing new thing in your life right now. Now it springs up. Nangyayari na. Do you not perceive it? Hindi mo ba nakikita? Paano mo nga makikita? Sa past ka nakatingin. Paano mo nga makikita? You're so overwhelmed of the future.
start to appreciate what you have now. Thank God. Kaya sabi ko yung testimony ni Pres kanina, she's just thinking of whatever na meron siya. Grabe. Be grateful of whatever you have right now. Alam mo kung bakit hindi naging grateful yung ibang tao? Kasi doon nakatingin sa possession ng iba. No? Kaya hindi maging grateful in life. Hindi ganun ang takbo. Hindi po ganun. May sarili kang istorya at timeline na ginawa ang Diyos. Hindi mo alam, ikaw yung pinaka-mahirap ngayon. Pero hindi mo rin alam. Baka naman banda-banda sa dulo, ikaw na yung pinaka-mayaman. Walang nakakaalam! Tama ba? Always be thankful. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5, give thanks in all circumstances. Pwede ba yon? Ipagpasalamat mo sa Diyos. Ang laki ng problema mo, thank you, Lord. Totoo, di ba? Kasi sa problema mong yon, doon kikilos ang Diyos. I am making a way in the wilderness. Gagawa raw siya ng highway sa desert and streams in the wasteland. Alam mo, totoo yan. Ewan ko sa inyo hanggang ngayon ba hindi pa rin kayo naniniwala na walang imposible sa Diyos? Sabi mo nga sa katabi mo na ma-convince, walang imposible sa Diyos. Totoo. Isa pa, yung talaga with conviction, walang imposible sa Diyos. Kasi baka andun na siya sa point in life niya na parang nangihinaan na na parang baka, Lord, totoo ba? Ito, kung tinatanong mo yan, ito sinasabi ng Lord sa'yo ngayon, walang imposible sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Now, faith. Nakita niyo yun? Now, faith. Pwede naman mag-start yan sa faith lang Buo pa rin yung sentence. Tama, mali? Tama ba? O ano lang? Ako lang nakapansin nun. Now, faith is confidence in what we hope for. Sige, palapakan sila. Thank you, God! Sino rito may kumpiyansa sa inaasahan niya sa Diyos? And that's what we call faith. Now. Sabi doon sa same God, we're not fighting Goliath, but we fight our own giants now. May kanya-kanya tayong giant, hindi lang Goliath pangalan. Tama? But it is the same God that gave David the victory. And it is the same God that will give you victory now. Oh, hallelujah. Hindi magbabago. Assurance about what we do not see. Last verse. May natutunan po tayo, no? Thank you, Lord. Lamentations 3 verse 22 to 23. Because of the Lord's great love, we are not consumed. Totoo naman. Alam mo, kung di tayo mahal ng Diyos, siguro matagal na tayong patay sa sama na ugali natin. No? Talaga naman. Pero grabe, nililigtas tayo ng God araw-araw. For His compassions never failed. They are new every morning. New every morning. Bago, araw-araw, bago! Great is your faithfulness. Hindi mo kailangan magmakaawa sa kahapon dahil may bagong supply ngayon. Hallelujah. Thank you, Lord. Kaya nga sabi, parang mana lang yan Kumuha kayo araw-araw. Araw-araw may supply. Take your daily bread. Thank you, Lord. Di ba? Nasa prayer ni Jesus yan, give us this day our weekly bread. Ganun ba yun? Give us this day our monthly bread. Pwede naman ganun, para isahang pray lang, Lord. Pero hindi, anong tinuro sa atin? Give us this day our daily bread because gusto ng Diyos araw-araw. Lumalapit tayo sa Kanya. Take your daily bread. Sino yung daily bread natin? Jesus.
Sabi niya, I am the bread that comes down from heaven. Araw-araw, take your daily bread. Take your daily dose of Jesus. Ang sabi niya pala, sabi nagdadrive siya, nakikinig siya ng sermon, ng word. Ako, ganun din po ako. Hindi ko yun binoboast sa inyo. Pag naka-open na yung laptop ko, yung speaker ko, bago worship song, nakikinig ako ng mga preachings. Kahit hindi ko yun naiintindihan minsan. Basta may mapapasok lang na ganun. Kasi may ginagawa rin ako eh. Sinasabay ko sa ginagawa ko. Salta ng salta lang dyan. Pero at least pumapasok. Kasi hindi mo alam yung power ng subconscious mind eh. No? Hindi mo alam, iniintindi pala ng spirit mo yun. Pero totoo, napakasarap. It's super, ewan ko sa inyo, try nyo po yun. Balikan nyo yung mga maghanap kayo ng mga preaching, LCC, araw-araw, may pinopost yan, ay linggo-linggo. Tama? Pakinggan. Kahapon, pagpunta ko rito, si Erwin, habang nagluluto ng sopas, nakikinig ng preaching ni Pastor Nicky. O, natsyempohan mo lang na narinig mo akong parating na ako. Teka lang, dyan, Pastor Rosso ba? Ay, grabe, alam mo yun, kasi gutom yun eh, tama ba? Hunger yun sa salita ng Diyos eh. Ngayon ako, iaasa nyo ba yung gutom ninyo sa iba? Hindi ganun. Pag nagutom ka, kakain ka, tama ba? Eh, pag hindi ka nagugutom sa salita ng Diyos, may problema tayo. Oh, thank you, Lord. Conclusion. God's power and grace are moving. Do you believe? God's power and grace are moving araw-araw. Doing marvelous things sa buhay natin na hindi natin namamalayan. But we often fail to notice it. Why? Because we are so full of worry, regret, and anxiety. Namimiss natin yun. Kaya nga sabi ni Jesus, ano kailangan ginagawa sa anxiety? Cast all your anxiety to the Lord for He cares. May pakialaman Diyos sa'yo. So don't be consumed with regrets, with worries. Trust in God. Trust in God. Nagawa niya dati, magagawa niya ngayon. Sabi doon sa same God, you heal the leper then. You are touching me now. Amen? The same God who healed the leper is the same God who is touching us right now. The same God na pinaparamdam niya yung wagas na kapangyarihan niya sa atin ngayon. So last, always consume God's fresh supply of grace and anointing every day. To God be the glory po. God bless you all. Happy New Year!